Paborito mo rin ba ang mansanas? Hindi mo na raw kailangan pang mangibang bansa para mamitas ng mansanas. Ang prutas kasi na to, pwede mo nang mapitas sa iyong bakuran. So yan po yung ating apples dito na proudly grown sa Kapatagan. Ang mansanas, karaniwang tumutubo sa mga lugar na may malalamig na klima. Kaya karamihan sa mga mansanas na nabibili natin dito sa Pilipinas imported mula Amerika at China. Pero maniniwala ka ba na sa Digos City, Davao del Sur, may nakapagpatubo na ng higit 500 apple tree? Yan ang good news na hatid ng 33 taong gulang na farmer na si Benzone. At hindi lang yan, ang apple din daw ang naging sagot para ang kanilang buhay unti-unting tumamis. So ano, ready na rin ba kayong magtanim ng mansanas? Nasa dugo na raw talaga ni Benzone ang galing sa pagtatanim. Parents ko po ma'am is both farmers, tapos dito na rin po kami isinilang. So talagang expose po kami into farming, simula bata pa po. Pero ang kanilang tinatamnan noon, hindi raw nila pagmamay-ari. Nakikifarm po ma'am, in Bisaya is sa offer, yung parang katiwala po sa isang farm. Para nga raw kay Benzo noon, ang mansanas para lang sa mga nakakaluwag-luwag. Nakakakain lang daw siya nito kapag may handaan. Simula pagkabata, kapag ka merong apple, mga December, feeling namin mayaman na kami. Pero laking pasasalamat daw nilang magkakapatid na dahil sa pagtatanim ng mga magulang, umani sila ng magandang edukasyon. Kaya naman mula sa pagiging IT graduate at sales associate sa isang mall, so ito po ay tinawag kong Benzone apple na. Itinulak din siya ng kanyang passion pabalik sa farming. Nag-double degree at kumuha ng kursong agriculture. Ito na yung apples. So pwede na pong itanim agad directly. Pero paano nga ba kumagat sa apple farming si Benzone? Once upon a time in 2013, from Fuji na fruit, naka-extract po ako ng 3 seeds noon habang kumakain po ako ng apples. Tapos tinanim ko po siya sa seashells. Yung 2 is namatay, yung isa nag-survive. Interesado raw talaga siyang mag-eksperimento ng mga buto. Pero dahil paniniwala noon na sa abroad lang ito pwedeng itanim, marami raw ang dudang kaya niyang makapagpabunga. Wala kasing naniniwala na pwedeng mapabunga mag-farm ng apples dito sa Pilipinas. Isa sa mga struggle is yung negativity na natatanggap mo. Pero si Benzone, hindi nalantahan ng pag-asa. Nagtiyaga at inalagaan ito. Unang taon na nakakita po ko ng first flowers, napakasaya po sa feeling. At sinong mag-aakalang after 5 years, ang itinanim niyang buto ng mansanas, nagbunga na. Hanggang sa nakakita po ka ng mga fruit, nakain ko rin po. So ito po yung una kong apples na naitanim dito sa aming backyard, sa aming bahay. Mga 10 years ago na po itong naitanim dito sa likod ng bahay. Pagkatapos mapalaki ang kanyang first ever apple tree, sinubukan niya ang proseso ng grafting na ibabahagi niya sa Good News. So ito po yung seed-grown apple na ginawa ko pong rootstock. So ang gagawin po natin is ikakat lang po natin yan. Pagkatapos, idurugtong dito ang sanga mula naman sa matured o namumungang puno ng apple. I-insert po natin itong scion wood. And then balutin po natin ng grafting tape. And make sure na talagang mahigpit po yung pagka-tape. Dahil dito, ang kadalasang 5 years na paghihintay, inaabot na lang daw ng 2 to 3 years para ang mansanas mamunga. Ang mga bunga sa banda rito nagsisimula ng lumaki. Pagdating daw ng Abril, pitasan season na. Sa lasa, wala po talagang pinagkaiba. Pinatest rin po kasi namin yung sugar level ng apples. Kinumpare po namin sa apples na imported. Medyo mas matamis po yung ating apples dito due to sunlight exposure. Sa ngayon, nasa 500 na ang puno ng mansanas ni Benzone. Hindi pa raw ibinebenta sa merkado ang prutas. Ang kanyang pinagkakakitaan, ang pagbebenta ng apple seedlings. Na ibebenta po natin ito ng mga nasa 3,000 to 3,500 each grafted na apples.
Bukod dyan, kinilala na rin ng Department of Agriculture ang kanyang farm bilang learning site sa pagpapatubo ng mansanas sa Pilipinas. Pwedeng bumisita rito para mag-aral ng apple growing at libreng mamitas ng mga hinog na bunga. Yung apples po kasi is considered talaga siya as temperate fruit. Usual, makikita po natin sa mga place na kung saan merong winter. But yung apples din po kasi is tree po siya, so highly adaptive po siya na kinds of fruit. Pwede po natin siyang itanim kahit sa mga tropical area. Ang pamilya ni Benzone na nakikitanim lang noon, may 2 ektaryang taniman na ngayon. At lumawak na rin daw ang kanilang mga itinatanim. At nakapagpagawa na rin ng sariling bahay dahil sa mansanas. Umangat po yung buhay dahil po sa pagpa-farm itong apples dito sa Pilipinas. Nakapagpabunga na ng mansanas. Ang next goal naman ni Benzone, Sa mga goal ko, makarating na rin po sa ating mga local market. Mas makatulong pa po sa community when it comes to farming. wala talagang imposible sa taong puno ng pangarap. Hihintayin namin yan, Benzone, ha? Ang matikman ng mansanas na proudly bungang Pinoy.